huwag na natin itong bitawan. Dahil pag tumigil tayo, mananahimik tayo, babalik ulit tayo, may 3 years pa na ang bangag ang mamuno sa atin. What? Simula nang nanalo si Marcos Jr., ang lahat ng nangyayari sa Pilipinas, pabagsak, palubog, negatibo. At lahat ng nagrarally, simula sa Davao, Dumaguete, Tacloban, sa Luzon, talagang tinutugis, hinaharang, at pinipigilan. Ang social media, isa sa pinakamaingay, pag nagsasalita ka laban sa mga totoong isyo, tatawagin kang narco-vlogger, pogo fake vlogger, fake news peddler, para lang patahimikin ka. Pag palagi kang nagsasalita ng opinion mo, tatawagin ka sa Quadcom, Tricom para ikulong ka. We are already in a silent martial law. Sino ba ang nabigyan ng mga rally in the last 36 months? Yung INC, binigyan sila. Tapos yung mga yellow na mga sponsor ni Trillanes. Pero karamihan sa maisog, totoong mass movement, hindi binibigyan ng pagkakataon na magsalita at ipalabas ang saloobin. Kasi takot sila na makita nila sa kanilang mga mata na 90% ng mga Pilipino galit na. At ngayon, meron tayong maisog core na nagkaraban dahil nagalit tayo sa lightning impeachment. Sabi ng mga tao, may gagawin ba tayo o wala? Sabi natin, okay, let's have a caravan. It turned out it was very successful. The whole 4 hours, ang mga tao galit na galit, sabi, Duterte. They are craving for a Duterte leadership. It is a brand of good leadership. Hindi sila, parang yung energy nila, kulang pa. Sabi na, let's do something bigger. So, ang core na isog, we have to make something bigger. Because, sabi ng iba, ba't din nyo sinabi, ba't din nyo inano sa media? We were not that confident because we don't have the resources. We don't have the manpower. We don't have the funds. We are volunteers. And we take money from our own pockets and ask some supporters. But there are many. Sabi niya, ba't din mo sinabi, may bibigay kami sa'yo. But we are not asking. We're just doing our job now. Nung alam namin na hindi ang Cebu, for the longest time, naalala lang ang Cebu as biggest province of voters every time election season comes. But all 3 years, 6 years, Cebuanos are nobody. Ang opinion natin, hindi pinapakinggan. Kaya tayo mga Cebuano, we are capitalizing. Let's speak as one Cebuano. Ano yung nasa loobin natin? Kaya nagkaisa kami, okay, let's have a rally. Napunta tayo dito sa Mandawi. But we were not even sure sino ang papansin. Sino ba naman Cebuano? Wala naman tayo, di ba? Every time may election lang, naalala tayo ng mga malalaking ano. Pero if you notice now, if we speak the right message, if we speak the right language, pag sinabi natin yung totoong issue, ang tao lalapit sa'yo. Kaya mismo si dating Presidente Rodrigo Duterte pumunta dahil nakita niya sa video, sincero ang mga Cebuano. Tinuod ni Bay, kinasing-kasing ni, naglagot nami. Nakita ni Duterte nga bisan yung napakainit, Duterte. We are crying for a Duterte leadership. Yun ang sigaw ng mga tao. Ngayon pumunta si Presidente Duterte. All our allies andito na. Andito si Attorney Vic. Marami nang nakinig. Huwag na natin itong bitawan. Dahil pag tumigil tayo, mananahimik tayo, babalik ulit tayo, may 3 years pa na ang bangag ang mamuno sa atin. Maawa tayo sa namatay ng mga bata everyday. Mga silingan na ito nangamatay.
mga bata, sakit sa dugahan. Mga karon, kita mga Cebuano, ato'y pakita nga nagkayo sa ta. Proud sa nato, kag Bisaya si Rodrigo Duterte, wa siya kailan ako. Wow! Ordinaryo namin nga mga tao. Wala pa ni ka kumusta na nga. Pero if we speak the right words, if we speak the right message, Filipino will be united. Huwag tayo matakot. Kagabi, yung bahay ko, pinasok ng mga 12 na CIDG from Manila. They stole my cellphone, my PC, and they threatened me. Tapos, they time it 12 o'clock. Bakit nila ginawa yun? Ang timing. Because I was speaking from my heart, na ang Cebuano galit na. The day before, sobra na. Bangag ang presidente natin. Si Marpel is supporting drug lords. Si IDG chief is a human rights violator. Hindi ako natakot. Umiyak ako nung nag-live ako, umiyak ako dahil naawa ako sa Pilipino. Kasi yan ang gagawin nila sa akin, gagawin nila sa kasama natin ng mga maiso. Pero hindi ako atras, hindi ako natakot. Masakit ang loob ko kasi yan ang gagawin nila kung sino yung matapang, anong ginawa nila kay Sara Duterte? Akala niyo pero yung threaten to kill her? It's real! Si Rodrigo Duterte, it's real. They want to kill the Dutertes. Tapos, kaya nung makita siguro ni Tatay, I'm not sure about this, but when he saw the Cebuano na atay kasing-kasing, di na nato ni buhian. Ako mismo, andap ko mamatay karon, balikan ko ni CIDG, pusilo ko, I don't care nga naman, mamatay matagtanan. Pero never ang Cebu mo manalaw. Mo bitong nga gigamit ang word nga maisog because ang pinakaunang isog sila pulapong gikan dre. So ato nang sugdan, atong ipakita karon diri sa karon nga rally. Maisog ang Cebuano. We support a leadership like Duterte. We support the candidates, the Duterte candidates, because every time they speak, like when I listen to Attorney Vic, he speaks from my heart. Although he's very more straight and eloquent, parang sabi ko, this is my candidate. Marami pa, siyam sila. Suporta natin. Pero this is not just an election. Ang sabi nga, this is a referendum. This is the statement of Cebu. Panawagan din natin sa media natin. Magkaisa tayo. Tulungan natin ng this is no longer about my job, your job. Sino yung malakas. Well, let's just do our best na mapalitan ang bangag na administration, if possible, legally, or extra legally, if necessary, para ma-save yung bansa natin. Because if we wait until 2020 and do nothing, wala na tayong abutan. Baka mismo mga family members natin kakatayin ng mga adik. Dahil ang pumapatay sa mismo mga pamilya ngayon, yung mga adik nilang mga pamilya. So, pasensya na, but that's from my heart.